Hello po, good evening. Dito po ako to explain and to clarify things and to straighten everything out. At least on my part and sa nangyari nung nag-live po ako 2 nights ago. And nag-explain na po ako actually kanina sa live, pero hindi ko po alam kung nakita po ng mga other viewers po yun, kasi napakabilis lang po nung video na yun. Pero ngayon, I wanna create this video para po mabalikan nyo, or kung may pakialam po kayo sa mga invested here, you can check my page po. And first, I wanna explain muna po. Nung nag-live po ako ng night na yun, I was under the influence, very under the influence. Kung nanonood ka po ng live ko nung time na yun, nakikita nyo po, nakikipag-cheers ako, talagang namumula, and like super maoy na. Alam ko na po yung meaning ng maoy ngayon. Kaya I was getting triggered from that comment din. Kasi sabi ko, ano ba yung maoy pa ulit-ulit na sinasabi? Kaya nainis din po ako, kaya nagmura-mura ako or anything. Super wild. Kaya kasi matagal din po ako hindi uminom kaya hindi ko rin na-anticipate na ganun po yung mangyayari or yung mga masasabi ko sa live na yun. Pero to begin po, I would just wanna clarify na yung ginawa ko po nung night na yun, wala po akong intention to cloud chase, to do anything. Kasi matagal po akong nagdi-detox. Actually, nagdi-detox pa rin po ako pero nung nag-live po na yun, nabigla na lang po ako. Kasi nagla-live po yung tito ko noon and then naengganyo ako tapos biglang napalive na rin ako kasi parang, naging happy ako na nakita ko yung mga followers ko ulit, na sobrang tagal kong hindi nag-TikTok. Talagang literal na detox po ako sa US po noon. So, parang naengganyo po ako. Tapos may something na nag-trigger sa akin sa comment about the whole Mika situation again. And actually, yung na-bring up po to sa PBB po noon, people were actually DMing me. Marami rin pong mga taong nagbe-message po sa akin nung time na yun na-bring up po sa PBB na ikaw ba to? And I just felt so guilty. For the whole 5 years na every time I bring up po to kay Mika on her issue, like, honestly, nagigilty po talaga ako na siya lang umaako and I can't do anything. I can't do a part of it. Parang hinahayaan ko lang, hindi, okay lang, kaya naman ni Mika. Parang ganun po yung nasa isip ko na okay lang yan, kaya niya to. Yung parang ganun lang po. And she did get through it. Pero may times pa rin na hinahunt po siya nung issue na yun. Kaya I just wanna make it clear and sa lahat po ng mga nagtatanong, sino pa talaga yung nasa Hawaii, ganito, ganyan. And siguro po nagtatanong rin po kayo, bakit hindi mo to ginawa nung na-bring up sa PBB? Hindi ka nag-video, hindi ka gumawa nito before nung nangyari ito, bakit di ka nag-video? Kasi takot din po ako, hindi ko din po alam gagawin ko. Nung na-bring up po sa PBB, hindi ko alam kasi hindi rin po ako nagpo-post ng sobrang tagal, di ba? Parang ang weird po sa akin na bumalik na makikisaw-saw doon kasi sikat po yung issue na yon, or hindi, basta wala po ako sa sarili and this is me honestly po ha. But nung time na yon, nung 2 nights ago, nung namaaoy po ako or nalasing ako, nung na-trigger na ako na-activate na yung trigger mode ko so tuloy-tuloy na ako, parang wala na akong pakialam kasi nakalimutan ko na kung parang yung social media, parang natanggap ko na rin naman po na laos po ako. Okay lang naman po yun and di ko rin naman po binabalak na bumalik right away sa social media. Actually, hindi pa po ako planado talaga na mag-video. Tapos nangyari po yun. And I am very, very sorry kasi hindi ko din po talaga ina-anticipate na mag-act out po ako ng ganun. Nung napalive po ako noon, biglaan na lang po, hindi ko rin naman po alam na mapag-uusapan ko po yung issue kay Mika. Yun nga po, again, I was under the influence, but it's also not a reason, pero I wanna keep bringing that up kasi talagang hindi po ako yung taong yun na makikita mo on a daily basis. Kaya I'm really, really sorry for my approach dun sa situation ni Mika. And I think lumaki lang po talaga to the way kasi yung pag-edit ng mga tao sa videos, hindi po natapos, kinat lang po nila yung pangit na mga nasabi ko pero and yung parang sumisigaw ako, yung super heated ako, na super overstimulated, na talagang galit na galit, diba? Kasi honestly, yung topic ng COVID na yan is very sensitive for me din. Kami po kasi lahat yan pero mostly I will credit Mika on that kasi siya talaga po ang umako lahat, and I will keep, thanking her for that, na sinave niya rin po ako and mga friends namin na nandoon kasi honestly with you, wala po akong perang pambayad na pangmulta.
nung time na yon, and I was really really scared. Ngayon kiniklear ko lang po kasi alam ko matagal na po itong issue na to, pero kung maitanong man, sana wag naman na po sana Lord na may bring up ulit tong issue na to in the future, pero at least kapag if ever man, di ba, it's all cleared na hindi lang siya yung aako ulit ng issue na to, at I'm also involved and I will take accountability for that part. Again po, hindi ko po ginagawa to para po makikloud chase sa sikat po ni Mika ngayon. She was always famous, she was always sikat kahit anong araw ng panahon sa Pilipinas, lagi pong sikat si Mika. And sa part ko naman po, lulubog lilitaw ba yon? Minsan magpo-post po ako, minsan hindi po ako magpo-post, di ba? And may mga issues din po ako. I'm not a perfect influencer, di ba? Or a content creator. I hate saying influencer kasi I'm not an influencer. But I was a bad influence with Mika nung nangyari po yung situation na yan. But anyhow, gusto ko lang po i-clear out po yun. Kasi one day, gusto ko naman pong gawin talaga or sabihin din to, pero hindi ko alam kasi may takot ako. Hindi ko alam kung perfect time na ba to na sabihin. May babalik na naman ba kay Mika to kung magsasalita ako. Yun, marami po rin akong iniisip kasi mahirap naman po talaga siya yung situation and very sensitive topic. Kaya I chose to be coward instead, which is really, really bad. Ngayon, gusto ko lang akuin yun kasi marami pa rin tao sa US po, hindi po sa Philippines, marami po sa US, international na hindi po nagigets po itong mga Filipino na ano nangyayari. Basta ang alam nila, lumabag po si Mika. And if you are watching this video from the US as well, if you follow my Cassandra videos or from before, na I was also a part of that. I was also a part of this whole thing. I know it's too late now, hindi na siya relevant ngayon, but if this will stop the hatred on that issue or kung ano man maibabalik later on, at least it's settled. I'm just taking accountability and I just feel bad kahit natapos na po yung issue. I just feel guilty na kasama ako doon and wala po akong sinabi nung mga time na yun. Kaya gusto ko lang i-clear out po yun. Again, paulit-ulit ko pong sasabihin na hindi po ito for cloud chase kasi if this was for cloud chase or if I wanted to umingay na naman yung pangalan ko, hindi po ito yung gagawin ko para umingay yung pangalan ko. Napakamaling way para sumikat ulit po itong way na to. Talagang hindi ko lang po alam yung ginagawa ko nung gabing iyon at lahat, ang dami pong nangyayari over from stress, from my personal life na parang na-mix po siya, and it was my first live again, or first back on TikTok, kaya parang, overstimulated po. Pero that's not what I want to happen, na makilala ulit. Kasi, of course, from all my issues, ayoko naman po nag-stop ako for 6 months tapos yung first content ko or first impression ko na naman sa inyo is pangit na naman, which nangyari na nga ulit. Pangit nga. And I just wanna apologize from the bottom of my heart, sincerely. Pasensya po kasi sa mga hindi ko rin ugali pong murahan yung mga followers na ganun kagrabe. Kung nakita nyo lang po talagang live, it's really really bad the way I acted, and I'm very 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 sorry na I approached the situation like that. Kasi yung intention ko nung time na yun na gusto ko mag-explain kay Mika or kung ilalabas ko man in the future, hindi dapat ganun eh. Na-trigger lang ako sa mga comment ng mga tao na blaming or something na ganun, kaya parang na-trigger lang ako sa part na yun. Pero if I was gonna do this in the future or kung magsasabi ulit ako about yung kung sino man talaga yun, I will properly explain it naman eh. But I just wanna take accountability on that and I wanna apologize from my actions talaga. I'm sorry na maayaw ko talaga. Hindi reason yung pagiging lasing, pero yung mga nagawa ko nung time na yun, pasensya na po. Sa mga namurahan ko, sa mga nagawang ko po na offend ko, sa mga fans po ni Mika, I'm really really sorry, truly po. And I accept all the bash and all the hate from you all. It's not right for me to do that. Kahit anong gawin mo, may mga batang nanonood. I'm sorry. And ginagawa ko to not to retrieve myself, pero yung sa issue na yun, not to retrieve myself, pero just to say, to apologize as a person. And as for this job, kung gusto kong ipagpatuloy tong job na to, in the future, kung hindi man mangyari, but I just want to apologize po. And I hope this video made sense. And if not, this will probably be the last time I will be talking about this. And I'm really, really sorry again po sa mga na-offend ko ng video na yon, sa pagmumura or whatever po. Kaya, thank you for listening, and
I appreciate your time if you stayed with me. Sorry, Mika, and for your family and for your fans. I hope this clears out the whole situation. Thank you. God bless.